Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. Yan. So, today, magbabahagi ako ng saloobin tungkol sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong indirect contempt na isinampa laban sa tatlong personalidad sa katauhan ni Larry Gadon, Congressman Sindinya at Richard Heydarian. Yan, kasi may nagsampang mga abogado sa kanila kasi hayagan nilang binatikos at pinuna o kinuntra ang naging desisyon ng Korte Suprema sa usaping impeachment na isinampa sa Vice President. Kasi it seems pumabor that time yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya naglabas sila ng kanilang saloobin, bagamat ito nga ay matatalas, di ba? Parang kampilan na bumaon sa mga puso ng mga mahistrado. At ito nga, unang napikon itong mga petitioner, no? Si yata ang nagsampa dito, isa yata dito si Attorney Torion. Kaya sinampahan nila yung tatlo. Yan. Kaya maganda dahil naglabas na ang Korte Suprema at inabsuelto, di ba? Yung tatlo hindi binigyan ng indirect contempt. Yan. Kaya palakpakan natin ang Supreme Court, hindi napikon. Hindi kagaya yung gobyerno ngayon na madaling mapikon. Sinasampahan yung mga nagtitistigo, yung mga nagsisiwalat ng katiwalian, di ba? Sila yung sinasampahan. Napipikon ang gobyerno. So pero itong Supreme Court hindi napikon. Yan. Kaya nga okay lang. Sinabihan niya yung mga petitioner na okay lang 'yon, wala nang problema. Kasi sa isa nga namang demokratikong lipunan, di ba guys, mahalagang mapanatili ang dalawang pangunahing haligi ng pamahalaan, di ba? Ito ayon sa Supreme Court, ang kalayaan ng pamamahayag at ang integridad ng hudikatura. Kailangan balanse for that matter, di ba? Wala dapat kailangan igalang ang desisyon ng Korte Suprema, pero dapat, di ba? Kung meron man tayong nais na sabihin, idaanin naman natin sa tamang pananalita at pamamaraan, no? Yun nga. Ang sabi kasi ni Attorney Gadon, dating Attorney Gadon, ang mga mahistrado ay tuta ng mga Duterte. Tuta. At si Sindinya naman, ang sabi niya, is si Codler of the Philippines. At ito naman si political analyst to si Juan, at saka journalist din yata si Richard Heydarian, batang batang Aquino administration. Lantaran niyang sinabi na kaya pumabor yung decision kay BP Sara dahil Duterte appointees daw yung mga nasa Korte Suprema. So, yun yung mga kanilang binitawan na maahang na salita, kaya sila sinampahan ng indirect contempt sa Supreme Court, kung saan naglabas naman ang huli ng desisyon na okay lang yon, tama lang yon, diba? Yun nga, sapagkat siyempre kailangan protektahan din yung integridad ng hudikatura, pero siyempre kinikilala din nila yung kalayaan ng pamamahayag, kasi protektado din daw yung political speech
yung tatlo. So, anyway, ang lesson learned kasi dito, no, mga kasyasat, no, lalong-lalo na sa ating mga kasamahan sa media institution at saka itong mga kasama na itong mga vloggers at saka online creator. Mahalagang maunawaan natin na ang isang pagpuna, no, sa desisyon ng korte ay hindi kaagad nangangahulugan. Hindi ibig sabihin na paglapastangan na 'yon sa ano ba yung hudikatura sa judicial process o judiciary as institution as a whole. Hindi naman paglapastangan 'yon. Sapagkat siyempre sa isang bukas na lipunan, may karapatan naman ang bawat isa sa atin, di ba? Tama naman 'yon. Nasa gobyerno ka man, akademiko, kahit anuman posisyon mo, kahit common tao ka, meron kang karapatan na magbigay ng saloobin, ng opinyon, lalong-lalo na kung ang usapin ay may malaking epekto sa bansa, di ba? Tama 'yon, di ba? Pero dapat tandaan natin na may hangganan ang kalayaan ito. Di ba? Kaya nga nilinaw ng Korte Suprema na siyempre merong kaakibat na pananagutan. Kaya nga yung mga abogado nagsampa nga ng indirect contempt di ba? Sapagkat may pananagutan yung mga nagsabi. Pero ito nga ni-roll out ng Korte Suprema na maaring umiral lang yun, di ba? Kung ang pahayag maaring mangyari lang yun kung ang pahayag ng mga tao na naghahayag ay may layuning hadlangan, no, ng maayos o ang maayos na administrasyon ng hustisya o mag-uudyok ng agarang paglabag sa batas. Yun naman yung nilinaw ng Korte Suprema. Yeah. In other words, hindi sapat ang pagiging matalas, emosyonal, kasi nag-aalta presyon na si Attorney Gadon o kontrobersyal ng, di ba, na pahayag upang ito ay ituturing na contempt, no? So malinaw, no, the message of the Supreme Court is crystal, very clear. Ang demokrasya ay mas malakas kapag may malayang palitan ng mga ideya, ngunit higit itong tumitibay kapag ang kalayaang iyon ay ginagamit ng may pananagutan, di ba? Yun yung final words ng Korte Suprema. Kasi guys, sa panahon ng social media kung saan mabilis kumalat yung mga informasyon at opinion, nararapat lang naman kasi na tayo ay maging maingat, lalong-lalo na tayong mga vloggers, di ba? Sa pagbibigay ng mga pahayag, mga talakayan, di ba? Lalong-lalo na sa mga balita para makaiwas tayo sa fake news kasi siyempre may pananagutan kasi yun, yung fake news, tsaka yung mga maling pagbirada. Ang malayang pananalita ay isang karapatan, yes, di ba? Ngunit may kaakibat itong obligasyon na ikaw ay maging responsable, makatarungan at magalang sa mga institusyon na nagsisilbi sa sambayanan. Kung ikaw ay nagbibigay man ng kritisismo, di ba, o kondemnasyon, kailangan daanin mo sa tama. Ang problema kasi sa social media ngayon ay sinasabi natin fair journalism. Yung mga bumibirada na kasama nating vloggers, alam ba nila yun? hindi naman nila alam kung ano yung fair journalism, kaya banat na lang sila ng banat. Kaya nga dito nga sa kampi na itinatag natin, yung asosasyon ng media na itinatag natin, siyempre yun yung unang labanan natin kasi magkakasama yan yung fake news, di ba, yung partial na journalism, di ba, yung ACDC, di ba, attack and collect, defense and collect, yan yung mga termino sa media ginagamit na rin ng mga kasamahan nating vlogger yata ito. Hindi ko alam kung sigurado, kaya nga may mga Duterte vloggers, may mga may mga BBM vloggers na, di ba? So anyway, ayun lang naman yung concern natin dito, di ba, na kailangan bawat binibitawan natin magiging responsible tayo. Yun na nga yung inaano ng desisyon di ba? Na
ito actually hindi lang naman para doon sa tatlong personalidad, para ito sa ating lahat, 'di ba? Paalala sa lahat ng Pilipino na ang kritikal na pag-iisip at malayang pamamahayag ay hindi kaaway ng hustisya. Sa halip, maari itong maging katuwang sa pagpapatibay ng ating mga demokratikong institusyon, basta't isasagawa ito sa loob ng hangganan ng batas at may paggalang sa katotohanan. Totoo yun, wala namang problemang bumatikos basta nasa tamang katwiran at nasa tamang pamamaraan. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang demokrasya ay hindi nasusukat sa kakayahan nitong patahimikin ang mga kritiko. Yun yung ginagawa ng ano ngayon mga pamahalaan yung mga tao sa gobyerno, kaya maraming bumibilib kay Bossing Remulla, di ba? Kundi ang kakayahan nitong pakinggan ang mga ito habang pinapanatili ang paggalang sa konstitusyon at rule of law, di ba? Walang problema kung binabatikos tayo, so be it, pero dapat, di ba, tanggapin din natin kung tama naman yung kanilang katwiran. Di mas maganda yun para maging rason natin yun na mag-recover, no? Ayusin ang sistema, hindi yung ina-isolate natin na ginagantihan natin yung mga kritiko ng gobyerno. At sa mga kritiko naman, dapat maging responsable tayo sa mga pahayag. Iyon yung lesson dito na sinasabi ng Supreme Court. Kaya maganda nga na kahit paano, ganun yung ruling ng Supreme Court, hindi sinintinsyahan yung tatlo, kaya palakpakan natin ang Supreme Court for that matter. So hanggang sa muli.